Nandito tayo muli sa pag-aaral natin ng LBCF o 1689 London Baptist Confessions of Faith. So, para sa mga kapatid o sa mga bago lamang sumusubaybay sa ating pag-aaral, ay pinag-aaralan natin ang isang dokumento na nailathala sa taong 1689. Bagamat ang katotohanan, hindi ito isinulat noong 1689, kundi ito ay mas matagal pang isinulat bago ang 1689, hindi nga lamang nailathala at naipublish dahil sa matinding persecutions at kaguluhan sa Inglaterra noong panahon na yon. Noong nagkaroon ng tinatawag na kalayaan o Edict of Liberty, at nailathala na ito pong dokumento na ito. Now, ulitin natin na ang Confessions of Faith tulad ng Westminster Confessions of Faith, ng Savoy Declarations, ng Heidelberg Catechism, no? At ng iba pang mga Confessions of Faith at ng 1689 London Baptist Confessions of Faith ay hindi inspired writings. Ito ay isinulat ng tao. Ganun pa man, ito ay tinitingnan natin na isang systematic na pag-aaral ng mga mahahalagang tema ng Biblia, ng mga mahahalagang paksa ng Biblia. At sinusuri natin ang mga paksang ito sa liwanag ng Biblia. Kaya nga, tinitingnan natin ang Baptist Confession of Faith. Ito ba ay consistent sa Bible? Ito ba ay nagtuturo ayon sa prinsipyo na itinuturo ng Biblia sa iba't ibang paksa na meron dito. At tinignan natin, nung una ay ang Bible, no? Si Louis ang nagtumalakay niyan. Tapos ang Trinity, no? Tinalakay din yan sa atin ni Brother Alex. Tapos ay tinalakay natin ang doctrine of creations, God's decree, and then God's the creation, and then now we will be looking at another topic, and this is chapter 5 of the London Confessions of Faith. So, itong chapter 5 na ang pamagat ay of Divine Providence ay merong 7 na paragraph. No, medyo mahaba-haba ng konti, pero siguro sa susunod pag-aaralan natin ng sabay-sabay. Pero sa ngayon, ay tingnan muna natin yung chapter 5, paragraph 1. Pero ang topic na ito ay may kinalaman sa providence. Now, gusto ko lang linawin, mga kapatid, na ang salitang providence, providensya, ay salita na hindi makikita sa Biblia. Ulitin ko, providence is a word not found in the Bible. In that sense, it is like the words Trinity. You cannot find that in the Bible. Like the term discipleship. Wala yan sa Bible. Merong disciple, pero wala yung salitang discipleship, no, na ginagawa natin dito. Like the term evangelism. You cannot find that in the Bible, evangelism. But there is a gospel proclamation, no? Exposition, di ba? We call our preaching every Lord's Day an exposition of God's Word. No, we are in the book of Revelations, and we are exposing the truth about the book of Revelation. The word counseling, you cannot find that in the Bible. No? But yung idea, yung principle nandun, no? The word ethics, politics, charismatics, no? Pero ang sino mang nagmamahal ng Biblia at naniniwala na ito ay salita ng Diyos, gusto niyang malaman hindi lang yung nakasulat na salita, kundi kung ano ang itinuturo nung salita. Na? Ulitin ko. Kung ikaw ay naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos, hindi mo lang gustong malaman yung salita, kundi yung tinuturo ng salita. No? Hindi lang yon, hindi mo lang gustong malaman na kung ano ang nakasulat na salita, kundi kung ano ang inilalahad na katotohanan mula doon sa nakasulat na salita.
Huh? So yun ang dapat nating tingnan. At ang isa dyan ay ang usapin na may kinalaman sa providence. Providence, the word itself, cannot be found in the Bible, but the truth about providence, the teaching about providence, is clearly highlighted in the Word of God. So, yan po ang ibig sabihin ng providence. And when we talk of providence, it speaks about that when God created the world, He did not leave it to operate and function on its own. He is sustaining, He is supervising, He is controlling, and preserving His creation in order to carry out His purpose. That's providence. Huh? Tandaan natin, wag nating paniwalaan yung turo ng mga theistic evolutionist na nung nilikha ng Diyos itong mundo, hinayaan niya na lang ito na mag-operate ayon sa prinsipyo at ayon sa batas na inilagay niya rito. Hindi. Ang Diyos na lumikha ng mundo ay nagpapatuloy sa kanyang pangangasiwa, sa kanyang supervision, sa kanyang administration, sa kanyang control, sa kanyang preservation sa mundong ito. Maraming nangyari sa ating mundo, maraming mga hatol na ginawa ang Diyos sa mundo, but still this world is being preserved because it is the will of God to preserve this world. No? And one of the things that God is doing in order to preserve His creation is the work of providence. Ang gawa ng providensya. Now, si Wayne Grudem, isa sa mga mahusay na theologian, systematic theologian sa ating panahon ngayon, ay may definition na maganda sa providence at gusto kong hiramin ang kanya pong definition. Divine providence, according to the systematic theology of Wayne Grudem, ito, God is continually involved with all created things in such a way that He keeps them existing and maintaining the properties with which He created them, cooperates with the created things in every action, directing their distinctive properties to cause them to act as they do, and directs them to fulfill His purposes. Napakaganda ng definition ni Wayne Grudem. Now, pansinin natin, doon sa definition ni Wayne Grudem, meron siyang mga binanggit na mahahalagang bagay doon. Tulad ng salitang maintaining the properties. Di ba, nakita nyo? Sabi niya, the Lord, the God Himself, is working to maintain the properties of His creation. Maintaining the properties. Directing their distinctive properties to cause them to act as they do. Ay, anong punto doon ni Wayne Grudem? Hindi tayo magigising isang araw na pag tumingin tayo sa langit, iba na yung nakikita nating sky. No? Hindi ganon. Na paggising natin na yung aso natin sa labas, iba na ang lumalabas sa bibig, meow na. No? Hindi na tumatahol, nagmi-meow na. At yung pusa, tumatahol na. Di ba? The point is, the providence maintains these properties on its own. No, ginagawang pinapanatili. Hindi yung paggising mo sa umaga, naligo ka, yung tubig, imbis na nakakalinis, nakakasunog. No? At yung apoy, imbis na nakakasunog o ay nakakabasa. Hindi pwede. Nangyari ba yon? Hindi mangyayari yon because the Lord maintains the properties of His creation na magpatuloy sa ganyan. Halimbawa, hindi tayo magigising sa umaga na yung araw ay sumikat pabaliktad. No? Hindi na sa east at patungo sa west, kundi sa west patungo sa east. Hindi pwede mangyari yan. So, the providence of God
is there to maintain the properties, to direct the properties, to cause them to act as they do. Yan, ang ganda, no? Tama ba? So, yung law of creation ay napapanatili. Ngayon, dahil yan ang providence, gusto kong sabihin sa inyo na ang providence at ang miracle magkaiba. Ulitin ko. Yung providensya at yung himala magkaiba. Ang pagkakaiba ng himala sa providensya ay ang himala ay mga gawa ng Diyos na lumalagpas sa batas ng kalikasan. Naintindihan nyo? Pag sinabi himala, mga bagay na hindi nangyayari sa kalikasan. Yung masakit ang ngipin mo, at pagkatapos ay nag-pray ka sa Panginoon, pagalingin, at gumaling, hindi himala yun. Bakit? Sapagkat pag uminom ka ng Gardan, may Gardan pa ba ngayon? O nung Ponstan, nawawala rin minsan ang sakit ng ngipin, di ba? So kaya rin ang gamot na gawin yung bagay nun. Pwede nating sabihin, remarkable yon, no? Remarkable. Remarkable, halimbawa, nagpray ako, Lord, ang sakit ng ngipin ko, gusto kong makatulog na. No? At sa pagpipray mo, naramdaman mo, ay parang nakaramdam ka ng ginhawa. Tinugon ka ng Panginoon sa panalangin, pero yung pagtugon niya sa panalangin na hindi himala. Ang tawag doon ay remarkable. Yan. Isang, ano ba yung remarkable sa English, Tagalog? Basta remarkable. Alam niyo na yun. Ano? No? Experience. No? So, yun. Pero, halimbawa, tulad ng ginawa ni Jesus Christ, He turned the water into wine. That's different. That's miracle. Why? Because it is not the work of natural processes. Meron bang ganang nangyari? Bigla na lang naging alak ang isang tubig? Nahati ang dagat na pula? Ang patay na buhay? Ilang araw nang patay si Lazaro doon sa kanyang libingan, mabaho na nga nabuhay pa. Yan ang himala. No? Naintindihan niyo yun, mga kapatid? So, hindi ganon ang providence. Ang providence, pinananatili niya yung property na kumikilos on its own. Yun ang providence. Tulad ng sinabi ko, kung ang liquid ay naging solid, hindi yan ordinary event. No? Di ba pwede naman yun Ilagay mo sa rep. Di ba naging yellow? Pero, kung yung water naging wine, yan ay miracle. So there's a big difference between miracle and providence. So sana maging malinaw sa atin yan. So God is actively working in all facets of life through providence. This is something that we must bear in our mind as a Christian, especially in this time na maraming mga bagay na magugulo sa ating mundo. 'Di ba? Nagkaroon ng pandemya, no? Yan ay bahagi ng providensya ng Diyos. No? Nagkaroon ng sakit, bahagi ng providensya ng Diyos. Nagkaroon ng problema sa trabaho, bahagi ng providensya ng Diyos. No? May nangyaring malungkot sa loob ng pamilya, yan ay bahagi ng providensya ng Diyos. And furthermore, brethren, gusto ko lang ding liwanagin, pag sinabi nating providence, ito po ay hindi rin pareho ng sovereignty. Divine providence and divine sovereignty, magkaiba. They are not the same. Sovereignty is the right and power of God to do what He pleases to do. Yan ang sovereignty, di ba? Pag sinabi natin, God is sovereign. Ang ibig sabihin lang nun, ang Diyos, meron siyang karapatang gawin kung ano man ang gusto niyang gawin. No? May nagtanong sa akin nung nakaraan Sabi, Pastor, bakit nga ba kasi, no? Naglagay pa ang Diyos ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sabi ko,
Gusto ng Diyos yun eh. Ano ba gagawin natin? Bahagi yun ng gusto ng Diyos. Nakuha nyo? Parang ganito yan eh. Bakit ako maliit? At hindi matangkad? Eh gusto ng Diyos eh. Bakit yung ilong ko ay ilong ng isang tunay na Pilipino? At yung ilong ninyo ay ilong ng mga banyaga? Joke lang. Pero anong ibig sabihin? Gusto ng Diyos yan eh. Bakit ako pinanganak sa isang pamilyang ganito at hindi kay Ayala at kay Sobel o kay Bilyar? Gusto ng Diyos yun. Yan ang divine sovereignty. Ang providence, iba yon. Pag sinabi nating providence, God, is arranging the ordinary events, whether good or bad, for the glory of His name and for the good of His own. Ulitin ko ha. Pagka sinabi natin God is sovereign, yun ay kalooban ng Diyos na gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Ayon sa kanyang gusto at hindi niya kinukonsulta yung gusto mo. Halimbawa, bakit niligtas ng Panginoon itong pamilyang ito at ito hindi? Bakit ang pamilya ni Noah lang ang naligtas at ang iba'y namatay? Divine sovereignty yon. Bakit naintindihan ko yung ebanghelyo at hindi naintindihan ng iba? No? Naalala ko si Pastor Steve Hofmeyer, nag-preach sa atin dito. Nung pinapaliwanag niya yung patungkol sa doctrine of election, sabi niya, parang ganito lang yan eh. Lumaki kami sa isang pamilya na ang aking mga magulang nagtuturo ng salita ng Diyos. Deacon pa nga ang tatay niya sa church. Pero ako naligtas, yung ate ko hindi. Ako, nakakilala kay Kristo, yung ate ko hindi pa mananampalataya hanggang ngayon. Pareho naman kami lumaki sa pamilyang Kristiyano. Naintindihan nyo? Sapagkat ipinaunawa ng Diyos yung katotohanan niya sa iba at inilihim niya sa iba. Ang tawag doon, sovereign will. Pero yung providence, inaayos ng Diyos ang mga ordinaryong pangyayari, mabuti man o masama, para sa ikabubuti ng kanyang mananampalataya at para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. So God is arranging ordinary events. Ulitin ko, ordinary events, hindi supernatural events, ordinary events for the good of His people and for the glory of His name. So, sana malinaw yung bagay na yan. So, punta na tayo sa paragraph 1. English muna. No? Sabi sa paragraph 1, God, the good creator of all things, in His infinite power and wisdom, does uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things, from the greatest even to the least, by His most wise and holy providence, to the end for that which they were created, according unto His infallible foreknowledge and the free and immutable counsel of His own will, to the praise of the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. Sa Tagalog, sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya rin ang umaalalay, namamatnugot, nangangasiwa, namamahala sa lahat ng ito. May buhay man o wala, dakila man o munti. Ito ang kanyang probidensya sa sakdal na karunungan at kabanalan, at sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at sa malayo at di nagbabagong kalooban. Sinasakatuparan niya ang layunin ng paglikha sa lahat ng bagay upang ang kanyang karunungan, kalakasan, at katarungan kasama ng kanyang walang hanggang kabutihan at kaawaan ay mapapurihan at maluwalhati. So, nahimayin natin itong mga statement na ito ng paragraph 1. Una, gusto ko muna na bigyan ng title yan na The Overview of the Doctrine of Divine Providence. Unang-una, let's look at the author. Sabi ng ating confession, God, the good
creator, is the author of divine providence. Genesis chapter 1, verse 31a, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. So the divine author of creation is also the divine author of providence. Doon sa Westminster Confessions of Faith na isinulat noong 1648, no? Ang gamit ng salita doon sa paragraph 1 ng divine providence ay hindi good creator kundi great creator, no? Na wala namang problema ron. Pero binago ito ng 1689 London Baptist Confessions of Faith na good creator to emphasize the goodness of divine providence. The point is, providence, the goal of providence is always the good of His people. No? So walang anumang, hindi, of course, makikita natin, napakadakila ng Diyos. Dakila ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Pero, pag pinag-usapan ng providensya, ang laging goal nito ay ang kabutihan ng Diyos. The goal is the goodness of God. So that's why the London Baptist Confessions of Faith use the term good creator instead of great creator. Okay? And then, the foundation, sabi, ay infinite power and wisdom. Jeremiah chapter 10, verse 12. It is He who made the earth by His power, who established the world by His wisdom. So the foundation of the providence is God's power and God's wisdom. Matalino talaga ang Diyos. At ang Diyos ay lubhang makapangyarihan. At ang kanyang kapangyarihan ay hindi maarok. Walang limitasyon. Ang kanyang karunungan ay hindi katulad ng karunungan nating lahat. Ang karunungan natin ay laging kulang. Ang karunungan natin ay kinakailangang palaguin. Ang karunungan natin ay may limitasyon. No? Samantalang ang karunungan ng Diyos ay wala. Ang karunungan natin may hangganan. At minsan, kapag naabot mo na yung hangganan ng iyong karunungan, unti-unti na rin nababawasan habang ikaw ay tumatanda. 'Di ba? Nakakalimutan kung ano ang mga dating alam. Mabuti lang iba sa inyo siguro ay mataalas ang memorya, no? Hindi katulad ko, mukhang nagpe-fade na rin ang aking memory. Pero yung mga siyempre, madalas ang mga naaalala mo, yung mga may spectacular events sa buhay mo, mahirap makalimutan yan eh. Pero isa sa mga problema pagka ikay tumatanda, alam mo ang totoo, hindi yung memorya mo sa mga nakaraan. Mas tatandaan mo pa yun eh. Alam mo kung ano nakakalimutan mo? Yung short-term memory. Yung, asan ko ba nilagay yung salamin ko? Ano? 'Di ba? Asan ko ba nilagay yung pang-ipit ko? Yung pala nakaipit naman. Yung salamin nandito naman pala. Yun ang mga tinatawag na short-term memory, 'di ba? Oh, nakalimutan ko. Tika muna, na-unplug ko ba yung plancha kanina? Kaya yan, hindi ka na makali. No? Hindi ka na makali. Gusto mo nang bumalik doon sa bahay. No? Habang nagwo-worship ka, nakikinig ka kay pastor sa preaching, pero ang nasa isip mo yung plancha. No? Kasi, yung short-term memory mo, nagsisimula nang mag-fade. Pero yung mga nakaraan, mas natatandaan mo. Tama ba? Ha? Amen. Aminin na. Totoo yan, di ba? Oo. Pero ang Diyos, laging ganap at sakdal ang kanyang karunungan. Alam nyo, maraming alam tayo na hindi alam ng mga tao na nabuhay noong 1930s, 1940s, 1950s, no? Kasi hindi nila alam yung mga alam natin ngayon. Tulad ng mga cellphones, ng internet, di ba? Wala silang ganyan. In fact, mas marami tayong alam kay Moses. Mas marami tayong alam kay Abraham. Mas maraming alam, no? Ang mga New Testament writers kaysa sa mga Old Testament writers. Bakit? Sapagkat yung mga Old Testament writers, no? They depend on the revelations of God about the things that will come to pass.
While the New Testament writers not only depend on the revelation of God, but on the history that already fulfilled. Nakatingin sila kay Kristo na parating ang sa mga nasa Old Testament, samantalang ang mga nasa New Testament ay nakatingin kay Kristo na dumating na. So mas marami silang alam. No? So anong ibig ko lang sabihin? Ganyan ang kaalaman. Sa biyaya ng Diyos, at hindi natin dapat ipagmalaki, mas marami tayong alam sa mga tao sa nakaraan, sa maraming bagay. Mas marami tayong access pagdating sa mga informations. No? Diba, dati, kung gusto mo mag-research, pupunta ka sa mga library, pupunta ka pa sa malalayong lugar, punta ka sa mga museum. Abay, di ba? Ngayon, pati British Museum, nandun na sa internet eh. Diba? Diba? Nakapunta ako sa loob ng British Museum eh. Ngayon, pwede na doon sa loob ng internet. Meron, mag-register ka lang, makakarating ka na sa loob ng British Museum eh. Iikot mo na eh. Anong ibig sabihin? Mas maraming alam ang mga tao ngayon. Pero lahat ng yan ay hindi natin pwedeng sabihin na ipaikukumpara sa kaalaman ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, sakdal ang kanyang kaalaman mula noon hanggang ngayon. Siya nga ang nagdeklara ng katapusan sa pasimula. Pangatlo, its essence. The essence is, according to the confession, the Lord is upholding, directing, disposing, and governing. Ganda ng mga salitang yun, ano? Upholding, directing, disposing, and governing. Sa Tagalog, siya ay umaalalay, namamatnugot, nangangasiwa, namamahala. Yun ang probidensya. Para mapanatili ang mga ordinaryong bagay na ordinaryo. No? Naintindihan nyo? Para mapanatili ang mga ordinaryong bagay na ordinaryo. Ulitin ko kasi providence is not miracle. Miracle is an extraordinary event. While providence is maintaining the ordinary events to take its course. Okay? So yan, Ephesians 1:11. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Ang gusto kong bigyan natin pansin yung salitang, who works all things. The Lord works all things. Hindi some things, kundi all things. And sometimes this strong statement of God's directing, disposing, and governing all creatures, action, and things raise the questions of, ano nga ba ang pagkakaiba ng providence sa tinatawag na faith? F-A-T-E, hindi yung pananampalataya. Ano? F-A-T-E. Ano ba sa Tagalog yung F-A-T-E? Kapalaran? Kapalaran, di ba? Faith. No? Kapalaran. Anong pagkakaiba ng kapalaran? Di ba sinasabi na, ayan talaga ang kapalaran mo, Brad. Sensya ka na. No? Yan talaga ang kapalaran mo. Anong pagkakaiba ng providensya sa kapalaran? Pero ba pagkakaiba? Ha? Alam nyo, the idea of faith, yung kapalaran, has a long history. From Greek mythology to modern physics. No? Yung bang, what troubles people in general is that faith and providence imply a kind of fixedness to the future that seems to make life meaningless. Fix na pala yung lahat ng bagay eh. Ano nga ba pakakaiba nun? Yung philosophy na, kesera-sera, whatever will be, will be. Di ba ganun ang faith? Whatever will be, will be. Matutulungan tayo ni Spurgeon sa kanyang paliwanag patungkol sa faith at ang difference nito sa providence. Iko-quote ko lang, medyo mahaba Sa isa sa mga sermon ni Spurgeon. Sabi ni Spurgeon, faith is this. Whatever is, must be. Yan ang faith. But there is a difference between that and providence. Providence says, whatever God ordains, must be. But the wisdom of God never ordains anything without a purpose. Faith simply says, the thing must be. Providence says, God moves the wheels along
and there they are. The doctrine of providence is not what is, must be, but that what it works together for the good of our race, and especially for the good of the chosen people of God. The wheels are full of eyes, not blind wheels. Ang ganda, no? Oh, picturean niyo yan. Ang ganda ng pagkakabanat ni, ni Spurgeon. Pag sinabi daw ng faith, basta, mangyayari yan, mangyayari. Pag sinabing providence, mangyayari ang itinakda ng Diyos ng may layunin. At ang layunin, laging para sa preservation ng race at preservation ng creation at makakabuti doon sa kanyang mga chosen people. Yun ang ibig sabihin ng providence. Hindi katulad ng faith. 'Di ba? Sa mga Hinduism, at saka sa ibang mga turo, yung faith talaga, hindi mo na talaga mababayan. Yung kapalaran mo eh. Pero ang punto pa rin, ang kapalaran, walang purpose. Walang purpose. Mangyayari at mangyayari lang yan. Whatever will be, will be. Pero ang providence, may purpose. No? May purpose siya. At ang purpose niya ay laging makakabuti sa kanyang mga mananampalataya. And gusto kong sabihin, very particular yung providence. Providence is for the good of His people. For the good, not actually for all people, for His people. For God's people. Okay? And then extend. Sabi rin doon sa ating confession, all creatures and things from the greatest even to the least. Matthew 10:29 to 31. Are not 2 sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, you are more of value than many sparrows. Ano sinasabi rito, 'di ba? Yung kahit na daw yung pagbagsak ng sparrow, pagbagsak daw ng ibon doon sa ground, hindi daw yun bumagsak nang hindi ayon sa gusto ng Diyos. Hindi yan bumagsak dahil nang hina lang, no? O wala nang makain, no? O kaya may sakit. At maging yung buhok daw natin. Talagang binilang na ng Diyos ang buhok ko. At binilang na ng Diyos kung ano ang dami ng buhok ng mga makakapalang buhok dito, no? Tama ba 'yon? Talagang bilang ng buhok natin, Bernard eh. No? Yun ang talagang gusto ni Lord. Kahit na daw kasi, ano yan eh, yung may mahuhulog man o hindi mananatili. Kaya, yung sasabihin, maglagay tayo ng di ba, ng hair grower. Bilang na yan. Okay? So, God is at work in the smallest details of natural processes. God does not just feed the birds and clothe the lilies. He decides when every bird, ilan ba ang bird? Countless millions yan, no? Every year. He decides when every bird dies and falls to the ground. Marami namamatay na ibon, bumabagsak na lang yan. Ang sabi ng mga scientists, millions daw na namamatay na ibon every year. Bumabagsak, no, sa ground. Patanda na, mahina na, 'di ba? O kaya dahil sa pagbabago ng panahon kasi may mga tinatawag na ba mga nagma-migrate na mga birds, mga tawag niya migrating birds, man tawag doon? Migratory 'yun. Tama, galing naman sama sister. Migratory. Minsan pag magma-migrate na sila, inaabot sila ng doon sa lugar na hindi naaangkop doon sa yung panahon ay hindi naaangkop doon sa kanilang katawan, namamatay sila. Diba? So, lahat yan. Alam ng Panginoon. Sabi, alam daw ng Father. Pero sabi niya rito, ang ganda. You are more precious to Him than birds. Therefore, you don't need to be afraid. That kind of pervasive providence combined with a kind of fatherly care means He can and He will take care of you. God will take care of us. You are much
valuable than those birds that God feeds, no, every day. Yung mga pinapakain ng Panginoon na araw-araw ay higit mahalaga sa Kanya, kaya pinapakain niya. Pero mas higit na mahalaga, ikaw na mananampalataya niya. No? Kaya isang bagay na dapat na magbigay ng comfort sa atin. In fact, yung Matthew chapter 6 na yon, yung binanggit yung binasa natin dyan, at saka itong Matthew chapter 10, ang tinutukoy dyan, mga Christian, mga disciple, higit na mahalaga tayo kesa sa mga bagay na pinakakain ng Diyos na tulad ng mga ibon. Anong kailangan lang gawin? Unahin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ipagkakaloob ko sa inyo. Okay. And then, the nature. The nature is by His most wise and holy providence. Psalms 145, verse 17. The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Now, the confession uses two words to describe the nature of providence. Una, ang ginamit niya yung salita ay wise and holy providence. Napansin niyo? Wise and holy providence. Wise, to emphasize that there are no errors in His providence. Walang pagkakamali sa providensya ng Diyos. Holy, to emphasize that there is no evil in the providence of God. So tandaan natin lagi yan, na yung mga bagay na ordinaryong pinapayagang mangyari sa buhay natin, lahat yan ay ginagawa ng Diyos ng may katalinuhan, walang pagkakamali, at ginagawa niya yan ng may kabanalan, walang anumang bahid ng kasamaan. Design. It's design. Sabi rito, to the end by which they were created. Colossians 1:16 and 17. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Matagal nang hinahanap ng mga scientifico at mga philosopher sa ating mundo, yung tinatawag na what makes all things hold together? Bakit may harmony sa creation? Bakit ang mga planeta ay hindi nagbabanggaan? Bakit ang mga orbit ng mga planet na umiikot sa solar system natin ay laging eksakto at hindi nadidelay at hindi nag-a-advance? Di ba? Kung madidelay daw yan at mag-a-advance, nang kahit na isang segundo man lamang ay magkakaroon ng chaos sa universe. Sabi ng mga scientists. Matagal lang hinahanap yung sino yung nag-hold ng mga bagay na ito together. Ang problema, hindi sila bumabasa ng Bible. Nandito sa Bible ang sagot. Ang sabi doon sa binasa natin, all things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things hold together. Yun ang sagot, hindi ba? All things were created for a purpose. They are upheld and directed for a purpose. God's control of His creation is compatible with purpose in creation. But kinokontrol niya ito, it will always be compatible with the purpose of His creations. No? So, yun. And then, siguro, sa pa, causes, His infallible foreknowledge, and free and immutable counsel of His own will. Ephesians 1:11b, binasa na natin kanina, according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His own will. Yung gamit ang salita, no? Counsel of His own will. Di ba? Pag sinabi kasing counsel, di ba? Ano ba yung idea nyo ng counsel? Di ba? Parang group of people, no? Na nag-iisip. No, di ba kaya may konseho eh. May konseho, 'di ba? Sa barangay may konseho. Sa anting
Sa ating bayan, may konseho. Sa ating provincial government, may konseho. Lagi may council eh. Kasi hindi kailangan ng pagkakaisa ng isip. Kasi kailangan ng talino ng iba. Kaya may council. No? Doon ikinumpara ng Diyos ang kanyang isip. Pag pinagsama-sama ang talino ng lahat sa isang isip niya. No, tama, napakatalino ng Panginoon. Counsel of His own will ang ginamit niya rito. Goals to the praise of all the glory of His wisdom, power, justice, infinite goodness, and mercy. Yan ang goal. So, laging ang goal ng providence ay for our own good. So, what is the lessons? What are the lessons? What are the lessons? Mabilis lang ito. At 4 na bagay. Number 1, nothing happens by chance. Nothing happens by chance. The concept of things randomly occurring without any connection to God is essentially a pagan idea. Ulitin ko ha. Pag sinabi nating yung random lang ang lahat ng bagay na nangyayari, no? At walang koneksyon sa Diyos, essentially, yan ay pagan idea. Ganun ang takbo ng isip ng mga pagano, di ba, nung unang panahon. Kaya nga, ang tingin ng mga pagano, maraming Diyos. Di ba, sa panoong araw, merong Diyos ng hangin. At yung Diyos ng hangin, hindi niya pwedeng pakialaman ang Diyos ng araw. At ang Diyos ng araw ay hindi niya pwedeng pakialaman ang Diyos ng tubig. At ang Diyos ng tubig, hindi niya pwedeng pakialaman ang Diyos ng lupa. Di ba? Naalala niyo ba noong ang Panginoong Diyos ay gumawa ng matitinding salot sa bayan ng Ehipto sa pamamagitan ni Moses? Lahat ng mga aspeto ng nature, sinalot ng Diyos, sapagkat lahat ng yon sa tingin ng mga Egyptians, may kanya-kanyang Diyos. Lahat ng mga Diyos-Diyosan ninyo. Diyos ng ilog ng Nile, ginawa niyan dugo, tubig doon. Diyos ng hangin, nagpadala ang Diyos ng mga, kung ano-anong mga balang at salot. Diyos ng araw, nagbigay ang Diyos ng kadiliman. No? At ang dami pa na ginawa ng Diyos. Kasi ang concept kasi ng mga pagan, may kanya-kanyang Diyos, walang pakialaman. No? Hindi. Ang Diyos ng Biblia ang may kontrol ng lahat ng bagay. At walang nangyayari nang hindi ayon sa kanyang kalooban. Sabi ng Proverbs, hindi ko na isulat, Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Yun, parang devotion namin to kagabi. Yung lot, di ba? Casting of lot, nung unang panahon, yun ang paraan ng pagpipili kung ano ang maging magandang desisyon, magka-cast ng lot. Nalala nyo noong pumili ng mga susunod na papalit kay Judas Iscariote sa 12? Di ba nag-casting of lot sila? 2 yung pinagpilian, si Matthias at saka sino ba isa? Kalimutan ko na ang pangalan. Oo. Napunta yung lot kay Matthias. Pero sabi, yung lot, kinakas ng tao. Pero ang desisyon ay nasa Panginoon. Okay? Ang Panginoon na nagdidesisyon. Nothing happened by chance. Walang nagkataon lang. Lahat ay nangyari ayon sa kanyang pinayagang kalooban. Okay? Sinful anxiety must be resisted. Anxiety in itself is not necessarily sinful. No? Minsan, di ba, pagka nangangamba ka, minsan nakakatulong din yan para lalo kang mag-aral. No? Nangangamba ka sa exam. Ano gagawin mo? Mag-aaral. Di ba? Nangangamba ka na meron kang isasubmit na mga deadline. O ano gagawin mo? Di magtsatsaga kang tapusin yung mga yon. So maganda rin minsan yung nangangamba. Yung pangamba, hindi naman laging masama. No? Pero ang pinag-uusapan natin dito ay sinful anxiety. Ano ba yung sinful anxiety? Ito yung isang anxiety na naglilid sa disobedience sa Diyos. Dahil sa sinful anxiety mo, hindi ka na nakakapag-pray,
Hindi ka na nakakagawa ng mga tungkulin mo sa bahay. Hindi mo na nagagampanan yung tungkulin mo na mag-worship. Kasi may anxiety ako. 'Di ba? Sinful anxiety yan. No? Instead of coming to the Lord, asking God for help, ano nangyari? Nandun ka na lang, nagstay ka na lang dun sa isang sulok, kakaisip dun sa problema mo. No? Mukmok at himutok ang nangyari sa'yo. So, yan. Sinful anxiety must be rejected if you believe in God's divine providence. And then, another thing, avoid carnal complaining. If God is in control of every events, then it will neutralize the attitude of carnal complaint. Napakadaming reklamo. No? Alam niyo mga Pilipino, akala niyo reklamador? Pag pumunta kayo sa ibang bansa, sa mga bansa na masyadong mauunlad, mas reklamador ang mga tao ron. No? Ang ganda na ng buhay nila, napaka-reklamador pa nila. Sa lahat, konting patay lang ng kuryente, magre-reklamo na yan. Tatawag na kagad yan sa ano. Tayo naman, sanay na tayo eh. 'Di ba? Mawalan lang ng tubig, hindi na yan, magagalit na talaga yan. Naintindihan niyo? Ganun talaga, sanay kasi sila sa magandang buhay eh. Kaya pag nawala yung konting comfort, reklamo yan. Akala ng iba mga Pilipino reklamador eh. Hindi, mas maraming reklamador doon sa mga maunlad na bansa. No, napatunayan ko yan eh. No, nandoon ako kasi nakita ko eh kung paano sila magreklamo, galit. Yun lang yung nabawasan lang yung hangin ng gulong. Eh sa atin 'di ba pag nalalaman, pag tinitingnan mo yung gulong mo, pinupukpok mo yung okay pa yan. Eh doon kasi tumutunog eh. Mayroon doon sa mga gadget na may makikita doon na parang nabawasan lang ng konting hangin. Pagkalit na di malaman kung kanino nagagalit eh. No? Nagmumura na. No? Eh nung tiningnan ko naman, okay pa naman ang gulong niya. Kita niyo? Ganun ang mga tao ron. Pero tayo mga Christian dapat, avoid natin yung carnal complaining. Yung napaka-reklamador. No? Pwede naman yung discussion lang, no? Pero yung reklamo, reklamo. Hindi tayo naniniwala sa providence, no? And then, last but not the least, in everything, give thanks. The root of discontentment and complaining is unthankful spirit. As believers of God, we have not dealt with God. God did not deal us with according to our sins. Tandaan natin yan. Bilang believers, alam niyo hindi tayo dinil ng Panginoon ayon sa kasalanan natin. Kasi kung i-deal tayo ng Panginoon bilang makasalanan, baka patay na rin tayo hanggang ngayon. 'Di ba? Hindi. Dinil niya tayo ayon sa kanyang awa sa atin. Baka nasa impyerno na rin tayo ngayon. We have all the reason to be thankful in whatever condition we are in. So thank God if you have many things in your life, no? God bless you abundantly. Thank the Lord. And then thank the Lord if God sustain you just for both ends. No? Di ba yung both ends? Na-meet yung both ends mo, thank God. Thank God kung medyo mas marami. Syempre, di ba, kahit naman sa amin, sa akin, pagka nagpe-pray kami, maging sa ng misis ko Lord, kung i-bless mo kami, i-bless mo kami para maging channel of blessing kami sa iba. No? Yun. Hindi lang para masaya, para marami akong pera, para I am somebody. No? And I can buy anything I want. No, I want to be a channel of blessing to others. Siguro magandang prayer yan. No? Kung gusto nyong i-bless kayo ni Lord, sana Lord, yung heart ko laging ang iniisip, makatulong, maging daluyan ng pagpapala sa iba. At saka magpasalamat tayo sa maraming bagay na meron tayo. Meron tayong buhay, magpasalamat tayo. Nagising tayo sa umaga, magpasalamat tayo. Matino pa ang isip mo, masalamat tayo. Baka
gumising ka na lang isang araw, di mo na alam pati pangalan mo eh. No? Hindi ka na makapagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi mo na alam ano ang pangalan ko, sino ba ako. No? Hindi natin alam eh. No? Kagabi lang, may nag-text sa akin, kaibigan ko. Sabi niya, George, sabi niya, kilala mo to? Kilala ko. Patay na siya kagabi. Natulog. Hindi na nagising. No? Natulog ng mapayapa. Nagising na siya ng mapayapa doon sa piling ng Panginoon. Batang-bata. Bata pa. Malakas. Matipuno ang katawan. Actually, 3 months ago, namatay yung tatay niya. Pastor. Itong kinatinasabi ko sa inyo, pastor din. No, namatay. So, ganun talaga eh. So, nasa kamay ng Kaya salamat sa Diyos, buhay ka pa hanggang ngayon. Buhay pa ako. Buhay pa tayo at pwede pa tayong maglingkod. Let us not waste our time. Sabi nung, di ba? Sabi nung libro ni John Piper, don't waste your time. Don't waste your time, beloved. Be thankful at all times. Any question? Yes, Mike? Bilang Christian na inihalas na tama po pag gumamit ng mga salitang kaya swerte, malas, or yung expression na bunda. Kung tutuusin, hindi talaga dapat nating ginagamit yan, yung salitang swerte o malas. Kasi hindi tayo naniniwala dyan eh, na merong malas at may swerte sa isang Kristiyano. Although, nagagamit natin siya minsan na hindi naman yun ang ibig sabihin. Halimbawa, uy, talaga naman, galing mo naman, mapalad ka. Pero ang ginamit mo, swerte. Kung yun ang nagamit mo. Pero siguro, just to be accurate in the way we express our minds and thoughts, no, biblically, maybe it's good to use different words accordingly, no? Kasi yung salitang malas, galing nga yan sa kultura ng mga pagano, at saka yung salitang swerte, no? Sinwerte ka kaya ka tumama, no? Minalas ka, no? Kaya ka na nagkaganyan. Hindi. Kung Christian tayo, alam natin, lahat ay ayon sa providensya ng Diyos. So, maging yung masakit na karanasan, kung Christian ka, yan din ay para sa ikabubuti mo. So, hindi yan malas. No? So, ngayon, kung ginamit mo yung salitang swerte na ang nasa isip mo naman yung pinagpala ka, o pinagpala siya, wala naman sigurong masama, pero palagay ko baka makapagbigay ka lang ng confusion sa iba, and mas maganda pa rin maging politically correct and biblically correct yung ating mga terms. Okay? Ayan. Salamat, Mike. Yun ba? Okay lang? Meron pa? Good luck. Ngayon, good luck. Hindi kasi ako masyadong kung ano talaga yung meaning ng luck, kung ang meaning ba talaga nun ay swerte rin. Ganun ba talaga ang meaning nun? Sino bang magagaling sa English dito? Ganun di ba meaning nun, June? Pag sinabing good luck, swerte rin, ano? Oo. Hindi, tingnan mo na. Kung yung ang ibig sabihin pa rin ng salitang good luck, ay sige, swertehin ka nawa. Yan ang ibig kong parang ganon. Ang punto pa rin ko, ano ba yung nasa puso mo? Pagpalaing ka nawa, maging maganda nawa ang buhay mo, ganun bang ibig sabihin? Kasi usually kasi yung salitang luck, ay nandoon pa rin sa punto ng swerte na para bang yun ang nangyari sa iyo, walang kinalaman ng Diyos diyan, di ba? Parang talagang yung katulad ng idea ng faith pa rin, F-A-T-E. Kung ganun pa rin, I think we have to use a better term, no? But sometimes we should not judge immediately those person who are using those terms. Na baka naman ang ibig sabihin niya ay maging maganda buhay mo o pagpalain ka nawa ng Diyos. And then
because of the lack of vocabulary, yun ang ginamit niya. Hindi natin pwedeng i-judge yun. Pero siguro, kung makakausap natin siya at sasabihin natin, ano bang ibig sabihin mo nun? Ang yun pala, ang ibig niya sabihin, fatalism, ay, di ba? That's something that we will reject and resist. Ayun, si Tony yun. Good job. Pinapaalala mo lagi si Tony sa atin eh. Ang sarap-sarap na ng buhay niya eh. Good job. Meron pa po. Ay, sadali. Kuya? Si Buena Mano? Iba, ginagamit yung Buena Mano. Yung 'di ba pagka yung unang-unang benta mo o kaya unang-unang ginawa mo ay gumanda, patok. Wala namang masama, pero kung ang idea mo katulad ng mga Chinese, 'di ba? May mga Chinese ganyan eh. Ay, sir, hindi pwedeng tawad kasi buena mano. No, 'di ba ganoon ang mga Chinese? Punta ka sa Quiapo. No, may binili ako, sir. Ano na lang tong ay buena mano sir eh. No. Ang ibig niya sabihin kasi, para maganda yung benta niya. Ganon talaga lagi sila eh. No? Magiging maganda ang benta ko sa susunod kasi maganda yung simula ng sale. Ano? So palagay ko, yung idea ng fatalism pa rin yan eh. Idea ng fatalism. Pero kung ang sinasabi mo, maganda yung simula ko. No. Di salamat sa Diyos. Sana susunod maganda rin. No? Pagkatiwala mo yan sa kamay ng Panginoon. Okay. Si Kuya Steve. Kuya Steve. Yes. Sa Romans 14. Kasama. We believe that is part of God's providence. Bahagi yun ng providensya ng Diyos na nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng calamity, nagkaroon ng war. And we believe na itong mga bagay na ito ay, kaya nga tinatawag natin natural pa rin. No? Natural calamities and natural experience. Iba pa rin yung supernatural experience. No? Si Superman ay hindi totoo. No? Okay. So, tama sabi ni Kuya Steve and thank you Kuya dun sa sinabi sa Romans 14 na whatever is not of faith is a sin. Okay. Meron nagtataas ng kamay ron. Yoli. May kamag-anak ng birthday ba na sa Facebook, may nagpapasya ko na birthday. Palagay ko, intindihin na lang natin sila, no, kung ginagawa nila yon. Pero palagay ko bilang Christian, mga kapatid, palagay ko mas mataas ang idea natin ng life eh. Yung birthday kasi sa atin, no, it speaks of the fact of our limitations. Di ba? Halimbawa, nag-birthday ako ngayon. Ibig lang sabihin, nag-birthday ako ngayon, ay nalalapit ako sa katapusan ko. Di ba yun? Oo. Halimbawa, sa itinakda ng Diyos, mabuhay ka ng 70 years old. Nag-birthday ka ng 58. Naku, 2 taon na lang natitira sa'yo. No? Imagine mo kung nandoon ka sa eternity, hindi na pinag-uusapan doon ang time. Hindi pinag-uusapan di ba? Wala nang limitation, infinite na doon eh. Kaya siguro, tayo mga Christian, let's use a better word, no? Pwede naman nating alalahanin yung isang taong namatay na at sabihin natin, di ba, thank God for the life of my mother. I thank the Lord for the life of my father nung siya'y nabubuhay pa. No, he has been a good father. Di ba, yung kanyang impact. He's not a perfect man. No? Mayroong problema. Pero, happy birthday in heaven, Father. Pag sumagot yan tumakbo ka. Hindi na nag-celebrate ng birthday ron. Kasi eternity na yun no? So, let's use a better word. But, kung mayroong gumagawa ng ganyan,
na ibang mga lalo na mga wag naman lang tayong masyadong parang yung harsh sa kanila. So kung may pagkakataon na maipaliwanag sa kanila, di paliwanag ng gentle. Kasi sa tingin ko, hindi naman siya essential masyado sa usapin ng pananampalataya para pagdebatihan pa yan. At mag-away pa kayo sa Facebook dahil dyan. No? Anong birthday sa heaven? Wala nang ay di nakita, dami nakabasa, di away na kayo ngayon doon. Di mas maganda na i-approach na lang siya, intindihin siya, i-approach siya gently. Alam nyo, ang maraming mga tao na mali ang paniniwala, no? Dahil kulang sa impormasyon. Yun eh. They were not informed. That's why mali yung kanilang concept. Okay? Meron pa? Ay, Mike, sige, last. Siguro yung pangkaraniwan po sa mga Pilipino, pag nagawa ng hindi maganda, tapos meron kaibigan na hindi niya nagagawa din siya ng masama, papalik. Pero kaibigan naman, may balikan sa kanya or may kasama. Ano po yung sabi nito? Tama. Pero nakalagay sa Bible, ang Diyos ang gaganti, sabi ng Panginoon, di ba? Huwag kang maghiganti, ang Diyos ang gaganti. Do not, di ba? Vengeance is mine, says the Lord. Totoo yun. Pero yung paghihiganti ng Diyos ay hindi ito isang bagay na para bang wini-wish mo na mangyari on your own framework of time. Bahala siya doon kung kailan niya gagawin yon. At hindi mo rin alam kung paano gumaganti ang Diyos. Di ba? Hindi mo alam kung paano siya naghihiganti, iba-iba ang paraan. Minsan, ang paghihiganti ng Diyos ay sa paraan ng pagpapabago ng puso ng tao. Pwede mangyari yon. So, yung karma na sinasabi ng mga sa Hinduism yung karma, di ba? Na para bang pag may ginawa kang ganito, may ganito kagad na kapalit. Ganito, may ganito. Kung tutuusin, hindi siya ganun hindi yan ang biblical concept. Bakit sabi ng Bible kasi, I think sa Psalms, di ba? Psalms na sinasabi na, if the Lord will mark our iniquity, who can stand? Kung tatandaan ng Diyos, ang iyong ginawang kasamaan, kaya mo bang tumayo sa Kanya? Ibig sabihin, God is not dealing us according to our sins. Kasi if God will deal us according to our sins, then we will be in hell. No? So, yung idea ng karma na may ginawa ka masama, may kapalit kagad na ganito, ay hindi. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Pwedeng dahil sa ginawa mong masama, parusahan ka kagad ng Panginoon. Nangyayari yan. Pero minsan, hindi kagad dumarating ang kaparusahan. No? Maraming mga gumawa ng krimen na hindi na naparusahan. Sino ang pumatay kay Ninoy? Sino ang nag-mastermind sa pagpatay kay Kennedy? So, yung bang bumarel? So sa tingin nyo, may mastermind pa rin? O sino ang mastermind sa pagpatay kay Ninoy? So, ang point doon, hanggang ngayon, hindi natin alam. O, pwede kayong maghaka-haka. Ay, si ano. Sige. Diba? Pero, ang ibig sabihin, maaaring hindi na natin alam, pero ang paghihiganti nandoon sa Panginoon. Doon na, sa Judgment Day. Ultimately, di ba? So, yan. Pero yung idea na pag may ginawa kang ganito kagad ang mangyayari, karma, hindi ganun ng Bible. Kasi kung ima-mark ng Panginoon yung iniquities natin, we will not stand before God. We will be in hell. No? Isang kasalanan mo lang, hell ka na eh. Pero hindi ginawa ng Panginoon yun eh. Sa atin eh. Okay? Oras na para magpahinga. Sige.